Another video, another loan app review na naman po ang ating pag-uusapan at hindi lang basta sinisilip kundi sinusubukan ko po mismo. Bagong-bago lang po siya sa Play Store ngayon. Kasi before kasi na-encounter ko siya yung isa sa text sa akin last year pa. Which is may binibigay lang siya na link kung saan ka mag-a-apply at yung link na yon is magdadirect ka sa website. Parang doon ka mag-a-apply. Pero ako kasi hindi talaga ako nagkiklik ng links through text messages. Lalong-lalo na kapag mga loan apps for my security purposes. So ngayon lang kasi nag-text siya sa akin. So sabi ko, still pa din talaga nag-operate tong loan app na ito, which is si Cash Mabilis Loan App. But one thing is for sure talaga, bago siya sa Play Store. Kare-release niya lang po this February 18, 2025 of this year. Kaya talagang bagong-bago siya. And sabi niya dito na Cash Mabilis cash up to 30,000 pesos daw yung in-offer nila. So I don't know if it is true kasi malalaman natin yan mamaya kapag nag-a-apply na tayo. And then sabi niya dito, no, under siya kay Fuse Cash Lending Corporation. So punta ako sa SEC website, chinek ko po sa list of recorded online lending platform kung nandun nga siya. And wala akong makita. Well, tinignan ko dito sa details na sa Play Store, si Cash Mabilis na nakalagay dito pala na under siya ni Fish Cash Lending Company and meron siyang partner company name which is si Microdot Lending Corporation. So, pinuntahan ko agad sa SEC website, then na-check ko nga doon, nandun si Cash Mabilis under siya ni Microdot Lending Corporation as list of recorded online lending platform. So, license to operate po sila. But doesn't mean na okay sila since ang mga kapatid ni Cash Mabilis dito under kay Microdot Lending Corporation is alam na natin na medyo tagilid, medyo loan siya. Medyo hindi maganda yung mga reviews sa mga kapatid na loan app niya. But huwag natin i-judge. Try natin kung baka nagkaroon ng update or nagbago. Since sabi dito sa Play Store niya, meron siyang 4.7 ratings. And since bago pa lang siya, meron siyang 5,000 downloads. So isa ako sa nag-downloads doon. And yun nga, in-open natin yung app. Tapos sabi niya dito sa dashboard niya is nagpapautang siya up to 20,000 pesos. So kanina sabi niya up to 30,000 pesos ngayon, 20,000 pesos. So malalaman natin ito kapag in-applyan na talaga natin kung magkano ba talaga yung offer nila sa atin. So here po, we need to agree the privacy statement at mga permission po nila. So usual naman po ito sa mga loan app. So nakalagay dito skip. We can skip naman. Pero mamaya kasi babalikan din tayo dito talaga ipapa-agree talaga ito. So here po, we need to provide our mobile phone number here and then get the verification code. Enter po natin dito and then check natin tong privacy agreement and disclosure of rights. And after that, log in tayo. Then here po, click lang natin tong got it and then allow natin tong SMS. And then dito na po tayo sa basic information po. Which is under po ng basic information is our email address. Nagre-require sila ng Facebook, guys. Well, hindi natin siya pwedeng i-skip kasi nga hindi tayo mag-proceed. So we can lagay naman na none or NA or kung gusto nyo yung initials nyo na lang. Bahala na kayo dyan na miskarte. Then marital status, education, industry, payday, and monthly income, and residential address. So under po yun basic information. So dito sa baba is the contact information which is nagre-require siya ng 4. So after po natin ma-provide yan is the identity information naman. Is our ID details and the facial recognition as well. So ito nga po pala yung mga IDs po na nare-require po nila. So isa lang po yung pipiliin natin dyan. Then after that, pipicture natin yung ID natin. Then i-enter po natin yung details din po nating ID sa baba. Yung ating name, gender, yung mga ganun po. And then facial recognition as well. And then agad-agad po is the receiving bank account na or the disbursement method na po ito. So pipili tayo dito kung bank transfer ba or bank accounts ba or e-wallets. And kung mapapansin niyo po dito no sa e-wallets or sa banks po, meron siya hinihinging 20 pesos na charge. So usually no sa mga loan app, wala namang hinihinging ganito na disbursement na binabawas. So yun yung usual pero ito meron siyang hinihingi. So let's see what will gonna happen after this. So provide lang natin. So Gcash lang yung pinili ko and then enter ko yung account number. Then continue tayo. Which is nag-credit calculation na siya dito. And then dito, wow! Nagulat ako. Ang daming loan apps na nakapaloob dito kay Cash Mabilis Loan App. Nakalagay dito na ang pwede kong i-withdraw is si Easy Loan. Naka-disable po dito yung ibang loan apps which is Easy Peso Market, We Peso, Smart Money, Fortune Cash. So tandaan niyo itong mga loan app na ito. Mga loan app din po itong mga to eh. So parang after this na take charge tayo dito sa mga loan app na ito na hindi natin alam na i-share din pala yung information natin sa mga loan app na ito since iisa lang sila. I think, well, kung makikita nyo dito no, na mukhang promising yung interest rate niya kasi nakalagay dito 1% daw. Dito sa baba sa mga non-withdrawable 1% daw kapag na-unlock na natin yan. Pero for now kasi ang binigay sa atin na offer is itong si Easy Loan worth 2,500 pesos. So sabi niya dito sa pinaka-title nitong si Cash Mabilis na makakapagutang na tayo ng up to 30,000 pesos. So sabi ko naman sa inyo hindi naman talaga guaranteed yon na ibibigay talaga sa atin yun. Lalo na kapag first timer pa lang tayo dito. So usually mag-i-start tayo sa pinakamababa. Pero ito nga 2,500 yung offer nila sa atin. So I don't know kung ito na ba talaga yun. So click natin no, click natin tong withdraw. Medyo kinakabahan ako dito guys kasi hindi ko alam baka auto disbursement
naman siya kasi na-provide ko na yung aking account number. Na-provide ko na yung aking withdrawal info, diba? Kaya medyo nag-aalangan ako kung itutuloy ko siya. Kasi diba nakalagay, withdraw na withdraw. Ibig sabihin nun, i-disburse na siya. So anyways, let's see. Tingnan pa din natin to para ma-share ko din siya sa inyo. Click natin itong withdraw. And then 2.5 nga, na under na po siya kay Easy Loan. Kay Easy Loan na ako nakapangutang. Hindi na kay cash mabilis. Anyways, nalagay dito na ang loan term niya is 7 days to pay. So ito na naman tayo po sa 7 days to pay. So dito po, hindi tiyak kung magkano talaga yung ma-receive na lang natin. Kasi wala nga pong nakalagay na disclosure statement nila dito or loan agreement nila dito. Wala akong pipindutin, wala siyang ibang details. And as you can see dito sa breakdown of repayment niya, isakto lang nila 2,500. Kapag i-add po natin yung repayment natin dito sa first at sa second is equals to 2,500 pesos which is our loan amount. Wala pong nakalagay kung magkano na lang po yung amount na ma-receive natin. Imposible naman kasi kung walang interest rate to or mga services fee, processing fee kasi usually sa mga ganitong 7 days meron talaga which is hindi naman nila binabanner na 0% interest sila, di ba? Kaya medyo nahihiwagaan ako dito once na kinonfirm ko tong withdrawal. Since bago pa lang to, course bakit ko naman siya itatry, di ba? Well, kapag ganito kasi na malabo para sa akin yung kanyang loan summary is hindi ko po talaga siya wini-withdraw kasi hindi ko alam magkano na lang ba yung ma-receive ko. Kasi usually nga sa ganito, medyo magugulat ka na lang na almost 50% pala yung hinihingi nila. Kasi nakalagay po naman sa detail siya dito no, sa Play Store na no hidden fees daw and transparent fees. So, I hope nga buo natin siyang matatanggap na 2,500. Pero kasi sa repayment breakdown niya, 2,500 pesos lahat din yung babayaran natin. So, saan sila kumita? Doon, di ba? Doon talaga mahihiwagaan ka. For me, hindi ko siya i-withdraw do kung titingnan ko yung loan summary niya, no? Promising, no? Kasi wala siyang bawas, parang buo siyang matatanggap. And then maganda rin yung repayment niya, wala siyang kaltas or ganun pa rin, buo pa rin na 2,500. The reason why hindi ko siya i-withdraw kasi nadala na ako. So, meron din ako na-encounter before na ganitong loan up, na ganito din, napaka-flawless niya. Akala ko buong matatanggap. Ganito siya. And then, boom, bumalaga na lang sa akin na ganun pala yung interest rate niya, services niya. Almost 50% yung aking natanggap lang. So, ganun kalala. So, since itong si Cash Publish Loan Up is bago pa lang siya. And I believe later on, magkakaroon talaga ng update tong loan up na ito kasi malabo medyo malabo siya ngayon talaga. So, yun yung reason ko. But it's up to you kung gusto niyo pa rin siyang itry. But at least, nabigyan ko kayo ng heads up. Sa loan up na ito, naging aware kayo sa loan up na ito. So, since itong loan up na ito, huwag kayong magtaka ha kung in and out siya sa Play Store. And sa App Store, naging visible na rin siya. Pero nagbabago lang siya ng medyo pangalan. Pero siya pa rin yun. And as of now, kung may V-App Store kayo, visible na visible po siya doon. Hindi siya nawawala doon. Sa Play Store kasi hahanapin mo pa napakadaming loan up talaga. Kahit i-type mo yung pangalan, hahanapin mo pa din siya. Kaya ako siya nakita sa Play Store. Pero patuloy pa rin siyang nagte-text ha. Nagsisend siya ng mga links, ng website, kung saan mo siya pwedeng i-download. Yun yung ginagawa niya ngayon. And so far, dahil hindi pa naman siya masyadong established ngayon, so at least na nakita natin yung kanyang application process, nakita natin yung offer niya. Since meron siyang 5,000 downloads sa Play Store, kung nakapag-try ka nito, you can comment down below naman yung experiences mo. So, don't worry, patuloy naman po ako mag-a-update sa inyo sa mga bagong loan ups na umusbong ngayon. Hindi ko lang basta sinisilip yan. Talaga ako mismo, sinusubukan ko para ma-experience ko talaga mismo. Bago ko siya sinishare sa inyo, ay nagkakaroon talaga ako ng mga bagong update. Once po yung app is nagkakaroon din ng panibagong update. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po. Ayaw po may natutunan kayo sa video. Ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!